Sige, makinig kayo, alamat ng kuto. Noong pampitong panahon. Kasi 6 kahapon. O sige o. Noong pampitong panahon, sa baryo Toimben. Toimben? Invento yun na eh. Hindi, yun yun ni Toimben. Doon sa baryo Toimben, masayang namumuhay ang mga madlang people. Tapos o. Matulungin ang bawat isa at nagmamahalan. Pero walang mali siya. Bana naman yung temo eh. Sige mo, natatawa kasi ako doon. Ayan, kahit walang internet ang mga tao, mahilig silang mag-chat. Yun nga lang, harapan talaga kung mag-chat kasi wala pa rin internet cafe nun. Diba marami na nga dito, ba? Tapos o. Maayos ang kanilang pamumuhay. Sila ay 3 beses na kumakain pero minsan may snacks in between. Pag inaabot ng gutom habang nagchat-chat sila sa mga bakura nila. Sige o, tapos tuloy nyo lang. Tahimik sana ang kanilang pamumuhay kung hindi lamang sa isang taong nagngangalang Odat Narat. Ano? Odat Narat. Sige. Hindi ko nang babalik na rin. Si Odat Narat ay mahilig manghimasok sa buhay ng may buhay. Siya ay napakapakialamero, pintasero, yung tipong mapapakamot ka sa ulo pagka nandyan na siya. Kasi isipin mo, parang abnormal lang to ah. For example, may nagkukwentuhan. Bigla na lang sisingit si Odat Narat sa usapan at sasabing, bakit kayo nagtatawanan? Ano pinag-uusapan niyo? Kaya maraming naasar kay Odat Narat. Tapos o. Isa pang nakakabanas na nakakatangian nitong si Odat Narat ay ang pagiging sobrang sip-sip nito sa pinuno ng baryo Toimben, si Tou-Tou. Uto-uto. Tou-Tou yun yung batsa. Huwag mong guloyin yung kwento ko. Sige o. Lahat ng pinag-uusapan ng mga tao, kasi nga, tismoso siya eh. Lagi niyang pinapakinggan yung mga taga-Toimben. Lahat ng pinag-uusapan ay pinaaabot ni Odat Narat kay Tou-Tou. Isa sa mga isyu na ipinarating niya rito ay ang chismis na pinagtatawanan sa diumano ng mga taga-baryo Toimben. Yan si Tou-Tou. Kasi diumano, maliit ang ano nito. Ano? Maliit ang muscle sa braso. Pero totoo yun kasi maliit naman talaga eh. Pinalagpas ni Tou-Tou ang nalaman. Subalit, nagtsutsu na naman si Odat Narat sa kanya. At sinabing ang mga tao daw sa baryo Toimben ay nagpaplanong mag-strike laban kay Tou-Tou. Dahil dito ipinatawag ni Tou-Tou ang mga madlang people at sinabing paparusahan niya ang sinumang sasali sa strike. Subalit nagsalita ang madlang people at sinabing, hindi totoo yan. Kung sino man ang nagpakalat ng chismis na yan ay napakasinungaling. Dapat sa kanya ay maparusahan. Narinig naman ang kahilingang ito ng madlang people ng isang engkantado. Engkantado doon sa lugar. Oh, nagdi-disguise ng engkantado na isang askal sa baryo Toimben. Tapos o. Bigla itong nag-anyong tao at sinabi sa madlang people, huwag kayong mabahala. Ang mga katulad ni Odat Narat ay dapat maparusahan dahil sa kanyang ginawang kahiya-hiya. Siya ay liliit na parang isang insekto at kasusuklaman ng kahit na sino. At sa isang iglap, si Odat Narat ay naging parang insekto na pagkaliit-liit bago pa ito makapagsalita. Agad itong dumapo sa ulo ni Tou-Tou at sumipsip ng dugo. Tinamot ni Tou-Tou ang kanyang ulo at sumabit sa kuko ni Odat Narat na singliit na ngayon ng isang insekto. Nagsilapitan ng mga taga-Toimben at tiningnang mabuti ang mumunting insekto sa palad ni Tou-Tou at nagtanong, ano yan? Isang bata ang lumapit at nagsabing, ay,
Cute, oh! Narinig iyon ng mga tao at napagdesisyonan ng mga tao na tawagin ang mala-insektong creature na naninirahan sa ulo ng tao ng Kyoto. Nang tumagal, ito ay naging Kuto. Naman ng problema. Noong pang-apat na panahon. Noong pang-apat na panahon, sa malayong lugar na kung tawagin ay Barrio Honu. Barrio Honu. Tapos mo. Doon sa Barrio Honu, may isang bata na ubod ng spoiled brat. Ang pangalan niya ay Buboy. Pag may nagustuhan siyang isang bagay, hindi siya titigil sa kakukulit sa kanyang magulang para lamang mabili ito o makuha. Palibhasa kasi ay galing sa mayamang pamilya, kaya sunod sa layaw itong si Buboy. Pag may nakita siyang cotton candy, ang sasabihin nito, "Mama, bili mo ko nun!" At dahil mahal ng magulang, ibibili naman si Buboy ng cotton candy. Subalit pagkatanggap ng cotton candy, at sasabihin ni Buboy, hindi isang cotton candy lang. Ang gusto ko, bili mo yung panggawa ng cotton candy para marami akong cotton candy. Iinggitin ko lahat ng mga bata. At siyempre, ganun nga ang gagawin ng magulang ni Buboy. Ganun din rin ang sitwasyon pag may natipuhang laruan si Buboy. Minsan nga, habang naglalakad si Buboy at ang kanyang mama, may nakita itong bata na may hawak na laruang kabayo. Bigla na lamang nagsisigaw si Buboy ng, "Mama, bili mo ko nun, ma! Bili mo ko nun!" At sasabihin naman ng mama ni Buboy, "O sige, mamaya, bibili tayo sa tindahan. May pupuntahan lang muna tayo." Pero biglang magtatantrum si Buboy at magsisisigaw, "Gusto ko bili na ngayon, mama! Gusto ko ngayon na! Ayoko ng kabayong laruan sa tindahan. Gusto ko yung laruan na hawak ng bata. Yun yung gusto ko." At dahil nga sa mayaman ang pamilya ni Buboy, pinilit na mabili ng kanyang mama ang laruang kabayo na hawak ng bata. Binayaran ito ng 10,000 piso. Mahal naman yun. Ganun nga eh. Kaya naman pumayag ang magulang ng bata kahit ngawa na ito ng ngawa na bagay na ikinatuwa nito si Buboy na maldito. Sabi nito sa bata, "Ne, akin na yung laruan mo." Salbahin ba? Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang mga negosyo ng magulang ni Buboy. Nalugi ang mga business nila at sina Buboy ay naghirap. Lahat halos ng ari-arian nila ay naipagbili na. Kaya naubos na ang lahat ng pera nila. Kaya naman nagmukha na ring losyang ang mama ni Buboy. Dati, kamukha ito ni Yola Valdez. Pero ngayon, kamukha na siya ni Belia Flores. Flores ka? Ayan yun, isa pang artist na yun. Ganun pa man, hindi pa rin nagbabago sa pagiging maldito at spoiled brat itong si Buboy. Isang araw, habang naglalakad, may nakita si Buboy na batang naglalaro ng trumpo. At agad ito sumigaw, "Bili mo ko nun, ma! Bili mo ko!" Pero hindi niya pinansin o hindi siya pinansin ng kanyang mama. Maya-maya, may dadaanan naman silang nagtitinda ng sorbetes at bigla na namang nagturo si Buboy. "Bili mo ko nun, ma! Bili mo ko nun! Bili, ma! Bili!" Pero hindi pa rin siya pinansin ito. Ilang hakbang pa lang, may nakita na naman si Buboy na naglalaro ng saranggola at sumigaw na naman ito ng, "Bili mo no, bili mo ko nun, ma! Bili, ma! Bili!" Dito na nagpanting ang tenga ng nanay ni Buboy dahil sa dami ng iniisip. Napasigaw na ito ng, "Naku, bata ka! Puro bilima! Puro bilima! Nakakaasar ka na, sakit na sa ulo! Nakakabigat na naisip ko yan! Puro bilima! Puro bilima!" Nanarinig naman ng mga tao sa paligid.
Kaya naman nagkumpulan ng mga ito at nagtismisan. Ano daw yun sabi ng mga losyang na babae? Sabi ng isa, hindi ko masyado naiintindihan pre. Pero narinig ko nakakaasar, pabigat sa isip, sakit sa ulo. Puro bilima daw yun. Puro bilima. Okay po. Kaya nga magmula noon, ang tawag na ng mga tao sa bagay na nakakaasar, palaging gumugulo sa isip kaya masakit sa ulo ay puro bilima. Pero